Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, nag-concede na po si Senate President Senator Alan Peter Cayetano dahil po hindi naman po siya swapang sa kapangyarihan. Dahil nga po bumaliktad na po at tuluyan na pong naghudas ito pong si Senador Villanueva, mga kababayan. Ito po, at syempre po, pinuri po ni Senator Lacson. Puring-puri niya po si Villanueva at si Escudero. Hindi po ba? Ito po, painggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Panoorin na po natin. Ito ang UNTV News Break. Tinanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano na tapos na ang kanyang pamumuno sa Senado bilang Senate President. Sa isang Facebook post, sinabi ng senador na hindi siya magiging hadlang sa posibleng botohan sa special session ngayong mayroon na umanong sapat na numero ang kabilang grupo. Ito ay matapos niya ring makausap si Senator Joel Villanueva kung saan niya nalaman na ang bagong mayorya ay may sapat ng boto upang maghalal ng bagong Senate President. Bukod dito, handa rin anya siyang makipagtulungan sa sino mang mahalal ng legal at tiniyak na susuportahan ang pondo para sa tulong sa Mindanao matapos ang lindol. Po mga kababayan. Nagsimula na ang roll call ng Yan po. Talagang wala na po independent ngayon sa ating bansa. Lahat po ngayon, mga kababayan, ang House of Representatives, ang Senado, ay puro na po hawak di umano ng executive. Puro na po tuta. Puro na po tuta di umano. Wala na pong independent. Hindi po ba? At ito po, pakinggan po natin si Lacson. At pinupuri niya po. Before I make my motion, Ito po, kung paano niya po purihin si Villanueva at si Escudero. Umpisahan na po natin. Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with a heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. With that, Mr. President, Po mga kababayan, ang kanya pong pagpapasalamat kay Villanueva at kay Escudero, mga kababayan. Talaga pong hindi po nila tinantanan na hindi po makuha ang Senado, ang kapangyarihan. Dahil nga po sa tuloy-tuloy na investigasyon sana ng flood control scandal. Ngayon po, wala na po. Papatayin na po nila yan di umano. At yan naman po ay gagawin nila kunwari di umano na meron sila investigasyon sa flood control. Pero karamihan po dyan ay yung pababagsakin nila political di umano. Hindi po ba? At wala na po tayong aasahan ngayon sa pamahalaan, lalong-lalo po sa pagsugpo ng korupsyon. At hindi na po mapapanagot ang pinakaulo, ang pinakamalaking ulo ng buhaya at pinakamalaking ulo ng isda sa korupsyon. Malabo na po sa sabaw ng puset na ito'y mapanagot sa panahon po ngayon.
At syempre po mga kababayan, at ang isa pang nakakatakot po ngayon na pwede pong mangyari, may posibilidad, yung pong CONCON, yung People Initiative, yung Chacha. Dahil po kontrolado na po nila na naman muli, nasa kanila na naman po at wala na pong independent ang ating bansa, lalong-lalo po ang Senado. Wala na pong Senate of the People. Ang Senate po yata ngayon ay Senate of the Malacanang, di umano. At ganun din po ang House of Representatives ay nasa Malacanang na rin, di umano. Dahil ito po mga tao na ito, hindi po ba? Hindi po nila magugustuhan na mawala sila sa kapangyarihan. Dahil pag nawala po sila sa kapangyarihan, malilintikan po sila, di umano. Kaya pipilitin po ng mga taong ito na mapagtakpan ang kanilang ginawang kawalanghiyaan at katarantaduhan sa ating bansa, di umano. Kaya pipilitin din po nila yan na mapahaba ang kanilang mga termino. Dahil marami po sa mga senador na matatapos na po ang kanilang termino. Hindi po ba? At ang isa pa nilang gagawin dyan para tuluyan na pong mapagharian, di umano, ang ating bansa nitong mga ulupong at mga sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng taong bayan, di umano. Ano pa? Ang tuluyang ma-impeach ang Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Kaya nga pilit nilang inagaw. Gumawa ng paraan. Lahat po ginawa ng paraan. At nakita nyo naman po ang kawalanghiyaan ng mga ito, di umano. Pagka po sila po ang magse-session sa Senado, walang threat, walang banta sa Senado. Pero pagka ang magse-session ay ito pong grupo nila dating Senate President Alan Peter Cayetano, may threat, may banta, at kailangan pong isara ang Senado. Pero pagka sila po ang magse-session, dahil nakumpleto na po ang 13 at mga naghudas sa mga Pilipino. Kasi po lumalabas ngayon, mga kababayan, sino po ang threat? Sila ang threat sa mga Pilipino. Dahil po nagtagumpay ang mga kasamaan, nagtagumpay ang mga magnanakaw sa ating bansa, di umano. At ito pong mga naghudas sa mga Pilipino, kilala na po natin ang mga naghudas. Hinudas po nila ang Pilipino at ang pera ng taong bayan ay pinaburan nila ang pagnanakaw ng mga ito. Yung pala, itong mga magkakasama ngayon, di umano, sila pala ang mga nakinabang ng mahigit 3 taong pagnanakaw nila. Sila pala, mga kababayan. At yan po ngayon ang ipinakikita sa mga Pilipino. Ang nagahari po sa gobyerno ngayon sa ating bansa ay kasamaan, di umano, at isang damukal na ulupong ng magnanakaw, di umano, mga kababayan. Nakakalungkot. Yan na po ang umiiral sa ating bansa. Grabing pamumulitika at grabing korupsyon. Mag-aapat na taong pagnanakaw, di umano, at pamumulitika. At yan po ang nakakalungkot. Tatrabahuhin na po nila ng tatrabahuhin yan. Pagtatakpan nila ang issue ng korupsyon at pababagsakin lahat ang dapat pabagsakin, lalo-lalo po ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Kaya tingnan po natin, dahil kailangan po din ng 16 votes sa impeachment, ano po ang gagawin nila? Kakasuhan ng kakasuhan ang mga senador, di umano, para hindi makaboto sa impeachment ng Vice President. Katulad po ng ginagawa po kay Jinggoy at kay Bato. Dalawa na. At susundan pa nila yan, di umano. At dito naman po sa mga naghudas na mga senador, absuelto na po sila sa kaso nila. Absuelto sila sa maleta issue at absuelto sila sa ubod ng laki
ng mga insertion sa DPWH. Hindi po ba Villanueva? Hindi ba Escudero? Kaya nakapangihinayang po mga kababayan, sayang matutuklasan na po sana at mapapanagot na po sana ang mga magnanakaw at matutuklasan na ang ulo ng malawakang korupsyon. Kaya lang po, ang nakakalungkot, mas marami palang politiko sa ating bansa ang magnanakaw di umano. Hindi pala sila tunay na lingkod bayan. Sila pala ay mga sindikato. Hindi po ba? Hindi pala sila lingkod bayan. Sila po ay tumakbong politiko. Tumakbo lang po pala sila para maging politiko. Hindi pala para maglingkod sa Pilipino. Para lang pala magpayaman at magkaroon ng kapangyarihan. Mga kababayan, yan lang po pala ang layunin ng mga politikong ito. Magparami ng pera galing sa ating buwis. At pahirapan tayo ng pahirapan ng mga magnanakaw na ito. Nakakalungkot. Umaasa na lang po tayo doon po sa sinasabi ni Senator Marcoleta na may awa po ang Panginoon. At ito pong mga tao na ito ay magwawakas din ang kanilang kasamaan. At ang nakakalungkot lang po, pinagkatiwalaan natin ang isang Marcos. Akala natin ang Marcos ang magbabalik at hihigitan pa ang gagawing kabutihan at napakarami pong pagbabago na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi pala. Totoo pala ang kasabihan. Pagka pala ang lahi mo, di umano ay masama. Tuloy-tuloy pala ang kasamaan nito. Hindi pala mapuputol. Di umano. Yan po mga kababayan. Ang nakakalungkot, nag-concede na po si Senate President Alan Peter Cayetano dahil nga po sa naghudas ng mga senador. Expected na po natin yan na maghuhudas talaga dahil nga po kasama pala sila sa malawakang korupsyon. Kaya hindi nila ipagpapalit mga kababayan ang mga ninakaw nila dahil mahirap po para sa kanila na yung prinsipyo ang kapalit ay isang damukal na pakinabang. Hindi po nila kayang talikuran ang pakinabang. Hindi po ba? Hindi katulad ni Jinggoy, mga kababayan, ipinaglaban niya ang tama. Hindi po ba? Kahit siya'y makulong. Hindi po katulad nito. Gumagamit pa ng salita ng Diyos. Ginagamit pa ang salita ng Diyos. Ito pong si Villanueva. Yung pala, ang pupuntahan niya lang, ito pong grupo na isinusuka ng majority ng Pilipino. Yung napakaraming issue ng corruption, di umano. Yung pa ang sinamahan niya. Pero gumagamit pa ng salita ng Diyos, mga kababayan. Ibang klase. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po at nakapangihinayang. Wala na pong kapag-apag-asa ang ating bansa. Lalong-lalo po na mapanagot ang mga tunay na magnanakaw sa ating bansa. Nakakalungkot. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po yung nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Kay Annie Jo. Kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gay at Sena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan.
At tiis-tiis lang po tayo at God bless po sa inyong lahat. At shoutout po mga kababayan. At tayo po ay kailangan po natin magdasal at magtiis para po mga kababayan matapos naman po ang paghihirap po nating mga Pilipino sa mga kawatan na mga ito. Sana po, tiis-tiis lang po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye.